Bago dumating ang Disyembre 24, kailangan mong tingnan ang iyong kwarto sa ibang pananaw. May babala si Padre Pio tungkol sa mga bagay na hindi dapat naroroon sa lugar kung saan ka natutulog, at kung mayroon ka man nito ngayon, maaaring ito ang humaharang sa milagro na matagal mo nang hinihiling. Manatili ka hanggang dulo dahil ipapakita ko sa iyo kung ano ang mga ito at ano ang dapat mong gawin. Alam mo ba kung bakit parang hindi naririnig ang maraming panalangin? Bakit umiiyak ka, dumadasal ng buong puso, pero parang may dingding sa pagitan mo at ng langit? Baka ang sagot ay mas malapit kaysa sa iniisip mo. Baka nandyan lang sa lugar kung saan ka nakakapikit tuwing gabi. Ang iyong silid-tulugan ay hindi lamang isang kwarto sa bahay. Ito ang banal na lugar ng iyong pahinga, ang lugar kung saan ka nakikipag-usap sa Diyos nang walang saksi, kung saan mo ibinubuhos ang iyong luha kapag walang nakakakita, kung saan mo inihahain ang iyong mga pasan bago matulog. Dito mo hinuhubad ang mga maskara ng araw at nagiging totoo ka sa harap ng Panginoon. Pero paano kung ang banal na lugar na ito ay sinasalakay ng mga bagay na hindi mo napapansin? Paano kung ang mga bagay na mukhang walang kapinsalaan ay lumilikha ng mabigat na kapaligiran, humahadlang sa kapayapaan ng Diyos na dapat naninirahan doon? Padre Pio de Pietrelcina, isa sa mga pinakamakapangyarihang santo ng simbahan, ang nagdala ng mga sugat ni Kristo sa sariling katawan, palaging nagbabala tungkol sa kahalagahan ng espiritual na pagbabantay. Alam niya sa sariling karanasan na ang kaaway ay hindi umaatake lang ng harapan. Gumagalaw siya sa mga subtlety, sa maliliit na butas na iniwan natin ng hindi napapansin. At ang iyong kwarto, kapatid ko, maaring puno ng mga butas na ito. Ang mga bagay na iniingatan mo dahil sa ugali, dahil sa attachment, dahil sa kakulangan ng espiritual na kaalaman, ay maaaring bumubuo ng isang invisible na hadlang sa pagitan mo at ng biyayang nais ng Diyos na ibuhos sa iyong buhay. Nakaramdam ka na ba ng hindi maipaliwanag na bigat kapag pumapasok ka sa iyong kwarto? Nakaranas ka na ba ng insomnia nang walang malinaw na dahilan? Gumising ka na ba na mas pagod pa kaysa nang humiga ka? Nakaranas ka na ba ng nakakagulat na panaginip? Nalilito ang isip, isang pakiramdam na may mali pero hindi mo matukoy kung ano. Makinig dahil ito ay hindi pagkakataon lamang. Ang espiritual na kapaligiran ng lugar kung saan ka natutulog ay direktang nakaka-impluwensya sa kalagayan ng iyong kaluluwa. At kung ang kapaligiran na ito ay kontaminado, mararamdaman mo ito sa balat, sa puso at sa espiritu. Mayroong 5 uri ng mga bagay na laging inirerekomenda ni Padre Pio at ng ibang mga santo na alisin sa anumang lugar ng panalangin at pahinga. Hindi ito pamahiin, hindi ito labis, hindi ito fanatismo. Ito ay sinaunang espiritual na karunungan. Nasubukan ng mga naninirahan malapit sa Diyos at nakakakilala ng mga estratehiya ng kaaway. At ngayon, bago dumating ang Pasko, bago ka pumasok sa bagong siklo ng espiritualidad, ihahayag ko sa iyo kung ano ang mga bagay na ito at kung ano ang kailangan mong gawin sa bawat isa. Dahil dumating na ang oras upang linisin mo ang iyong santuwaryo at ihanda ang lupa para sa milagrong inilaan na ng Diyos para sa iyo. Ngayon kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay na kakaunti lang ang nakakaalam. Mayroon katotohanan tungkol sa iyo na nakatago sa loob ng maraming taon. Isang katotohanang ginawa ng kaaway ang lahat upang hindi mo matuklasan. Dahil sa araw na ito ay maihayag, ang iyong buhay ay ganap na magbabago. At ang katotohanan ito ay may kinalaman sa lugar kung saan ka natutulog. Ikaw ay pinili, kapatid ko. Pinili mula pa bago ka ipanganak upang magdala ng misyon ng Espiritu sa mundo. Ngunit kasama ng tawag na ito ay dumating din ang isang di nakikitang digmaan na nagsimula bago mo pa man maunawaan kung ano ang nangyayari.
Si Padre Pio ay namuhay sa digmaang ito sa sariling laman. Nakaharap siya sa marahas na espiritual na pag-atake sa buong buhay niya. May mga ulat na ang santo ay pisikal na sinasaktan ng mga demonyo sa gabi, na naririnig ang mga tinig na sinusubukang guluhin siya, na nakakaramdam ng mga masamang presensya na sinusubukang ilayo siya sa panalangin. At alam mo ba kung ano ang ginagawa niya? Pinoprotektahan niya ang kanyang espasyo. Kinukonsagra niya ang lugar kung saan siya natutulog. Inaalis niya ang lahat ng hindi nagpapahayag ng kaluwalhatian sa Diyos. Dahil alam niya na ang larangan ng espiritual na labanan ay nagsisimula sa pinakapribadong lugar ng ating buhay. Maraming tao ang nag-iisip na ang espiritualidad ay nangyayari lamang sa simbahan, sa misa, sa oras ng panalangin. Ngunit ang totoo ay ang iyong buhay na espiritual ay nangyayari ngayon habang nakikinig ka sa akin. Nangyayari ito kapag gumigising ka, kapag pumipili ka kung ano ang papanoorin, kung ano ang babasahin, kung ano ang papahintulutan mong pumasok sa iyong tahanan at sa iyong silid. Bawat bagay na pinapanatili mo sa paligid mo ay may dalang enerhiya, intensyon, alaala. At kung ang enerhiyang ito ay hindi nakahanay sa Diyos, ito ay tumatrabaho laban sa iyo. Ito ay hindi pamahiin. Hayaan mong maging malinaw ito. Hindi ako nagsasalita tungkol sa takot, sa paranoia, sa pag-iisip na lahat ay demonyo. Nagsasalita ako tungkol sa espiritual na pag-iingat. Nagsasalita ako tungkol sa karunungan. Ang Biblia mismo ay nagtuturo nito. Sa Deuteronomio, Kabanata 7, talatang 26 nakasulat, "Huwag kang magdadala ng kasuklam-suklam sa iyong tahanan upang hindi ka maging sinumpa gaya nito." Binabalaan tayo ng Diyos na may mga bagay na hindi dapat pumasok sa ating tahanan. Mga bagay na may dalang sumpa na nagbubukas ng mga pinto para sa kasamaan. Naisip mo na ba kung bakit ang ilang mga bahay ay may hindi maipaliwanag na kapayapaan at ang iba ay may bigat na nararamdaman mo kaagad pagpasok? Hindi ito pagkakataon. Ito ay dahil may espiritual na atmosfera na nalilikha doon. At ang atmosferang ito ay nabubuo ng mga pagpili na ginagawa natin, ng mga bagay na iniingatan natin, ng mga imahe na inilalagay natin sa mga dingding, ng mga libro na iniiwan natin sa tabi ng kama. Lahat ng ito ay nakikipag-usap sa espiritual na mundo. Lahat ng ito ay nagdedeklara kung saan ka nakatayo. Ang unang uri ng bagay na kailangan mong alisin sa iyong kwarto ay ang mga anting-anting, mga esoteric na bagay, mga pulseras ng proteksyon, mga mata ng tigre, mga mandala, mga piramid ng enerhiya, mga programmed na kristal, at lahat ng nangangako ng proteksyon o kapangyarihan sa labas ng Diyos. Alam kong marami sa inyo ay nakatanggap ng mga bagay na ito bilang regalo. Alam kong ang ilan sa mga ito ay ibinigay ng mga taong mahal mo na may mabuting intensyon. Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo ang katotohanan na may pagmamahal. Ang mabuting intensyon ay hindi nagpapawalang bisa ng espiritual na mga kahihinatnan. Napansin mo na ba na mula nang matanggap mo ang pulseras na iyon, ang kwintas na iyon, ang bagay na proteksyon na iyon, ang iyong buhay ay hindi gumanda, na sa katunayan, ang mga bagay ay naging mas komplikado pa, na ang pakiramdam ng takot ay tumaas sa halip na bumaba? Ito ay hindi pagkakataon. Ito ay dahil kapag inilagay mo ang iyong tiwala sa isang bagay na hindi Diyos, hinahati mo ang iyong puso. At ang isang pinaghiwalay na puso ay hindi tumatanggap ng kaganapan ng biyaya. Malinaw ang Biblia sa Exodo Kabanata 20, talatang 3. "Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko." Hindi ito opinyon, ito ay utos. Nakaharap si Padre Pio nito ng maraming beses. May mga taong pumupunta sa kanya na may dalang mga bagay mula sa kulam, sa witchcraft, sa pamahiin, na humihingi na basbasan niya ang mga iyon. At alam mo ba kung ano ang ginawa niya?
Kinukuha niya ang bagay at itinatapon ng malayo. Sinasabi niya, hindi ito binababasbasan, ito ay sisirain dahil hindi mo maaaring paghaluin ang liwanag at kadiliman. Hindi ka maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon, o nagtitiwala ka sa Diyos o nagtitiwala ka sa bagay. At kung nagtitiwala ka sa bagay, sinasabi mo na ang Diyos ay hindi sapat. Marahil iniisip mo, pero hindi ako naniniwala sa mga bagay na iyan. Sinusuot ko lang dahil maganda. Kapatid ko, ang kaaway ay hindi kailangan ng iyong paniniwala upang kumilos. Kailangan niya lamang ng iyong pahintulot. At kapag gumagamit ka ng simbolo, kapag iniingatan mo ang isang bagay na itinalaga sa ibang nilalang, sa ibang mga espiritu, nagbibigay ka ng pahintulot. Binubuksan mo ang isang pinto. At sa pintong iyon, pumapasok ang lahat ng hindi mo nais sa iyong buhay. Alam mo ba kung bakit lagi kang pagod? Bakit gumigising ka ng walang sigla, walang kagustuhang manalangin, walang lakas na lumaban? Dahil may isang bagay na sumisipsip ng iyong spiritual na enerhiya, at madalas ang bagay na iyon ay nakabitin sa iyong leeg, nasa iyong kabesera, nasa ilalim ng iyong unan. Akala mo ay pinoprotektahan mo ang sarili mo, pero sa katunayan, isinusuko mo ang sarili mo. Binubuksan mo ang puwang para sa pang-aapi, sa kalituhan ng isip, sa mga hadlang na hindi mo kayang ipaliwanag. Ang ikalawang uri ng bagay na kailangan nang umalis sa iyong kwarto ngayon ay ang mga libro at pelikula tungkol sa mangkukulam, sa matinding takot, sa okultismo, sa mga vampira, sa itim na mahika, sa lahat ng nagpapahayag ng kadiliman. Alam kong ang modernong kultura ay nag-normalize nito. Alam kong may mga sikat na series, mga best-selling na libro, mga pelikulang pinapanood ng lahat. Ngunit ang katanyagan ay hindi nangangahulugang pag-apruba ng Diyos. Ang entertainment para sa iba ay pintuan para sa iba. At ikaw, kapatid ko, ay hindi tinawag upang maging tulad ng lahat. Ikaw ay inihiwalay mula pa sa sinapupunan ng iyong ina upang maging iba, upang maging banal, upang maging liwanag sa mundong ito ng kadiliman. Alam mo ba kung bakit lagi kang nakakaramdam ng pagiging out of place? Bakit hindi ka kailanman ganap na nakasama sa mga grupo, sa mga party, sa mga walang kabuluhang pag-uusap dahil nilagyan ka ng Diyos ng marka? Isang markang hindi nauunawaan ng mundo, ngunit kinikilala ng langit. At ang markang ito ay nag-iirita sa kaaway. Kaya niya sinubukang wasakin ka mula pa noong una. Kaya nakaranas ka ng mga pagtanggi na walang saysay, ng mga pagtataksil mula sa mga minamahal mo, ng kalungkutan kahit nakapaligid ka ng tao. Bawat paghihirap na iyong naranasan ay hindi aksidente, ito ay paghahanda. Hinuhubog ng Diyos sa iyo ang isang pusong sensitibo sa espiritu, isang kaluluwa na may kakayahang makilala, isang espiritong mandirigma na hindi yumuyuko sa mga presyon ng mundo. Ngunit upang ganap na maihayag ang pagkakakilanlan na ito, kailangan mong linisin ang nagkokontamina sa iyong kapaligiran. Kailangan mong alisin sa iyong kwarto ang lahat ng nagpapakain ng takot, ng kalituhan, ng pagkabalisa. Naisip mo na ba kung ano ang pinapakain mo sa iyong isipan bago matulog? Ang mga imahe na inilalagay mo sa iyong ulo, ang mga karakter na hinahangaan mo, ang mga kwentong pinapahintulutan mong pumasok sa iyong imahinasyon, dahil lahat ng ito ay nananatiling nakarecord. Lahat ng ito ay bumubuo ng iyong panloob na mundo, at kapag natutulog ka, ang iyong subconscious ay nagpoproseso ng lahat ng iyon. Kaya ka nananaginip ng mga bangungot, kaya ka gumigising na puno ng takot, kaya nakakaramdam ka ng takot ng walang dahilan. Dahil nagtatanim ka ng kadiliman at umaani ng pang-aapi. Si Padre Pio ay laging nagsasabi na ang Kristiyano ay dapat magbantay hindi lamang sa kanyang mga gawa, kundi pati na rin sa kanyang mga iniisip. At ang mga iniisip ay nabubuo ng mga bagay na iyong nakikita, binabasa, pinakikinggan. Kung pinupuno mo ang iyong isipan ng mga kwento tungkol sa mga demonyo,
sa mga possessions, sa mga satanic rituals. Kahit fiction ito, lumilikha ka ng mabigat na spiritual na atmosfera sa iyong paligid. Inimbita mo iyon sa loob ng iyong bahay at tinatanggap ng kaaway ang imbitasyon. Ang ikatlong uri ng bagay na kailangan mong suriin ng seryoso ay ang mga kuwadro at dekorasyon na may okultong simbolo. Mga maskara mula sa ibang kultura, mga estatwa ng mga Diyos-Diyosan ng pagano, mga esoteric na simbolo na nakabalot bilang sining, mga piramid, mga matang nakakakita ng lahat, mga distorted na figure na nagdudulot sa iyo ng discomfort pero hindi mo kailanman naunawaan kung bakit. Makinig dahil ang kapaligiran ay patuloy na nakikipag-usap sa iyong espiritu. At kung ang mga dingding ng iyong kwarto ay puno ng mga imahe na hindi nagpapahayag ng kaluwalhatian sa Diyos, nagdedeklara ang mga ito ng digmaan laban sa iyong kapayapaan. Ngayon, kailangan kong ihayag sa iyo ang isang bagay na magbabago sa iyong pananaw sa lahat ng ito. Bawat atake na naranasan mo, bawat gabing hindi makatulog, bawat bangungot na nag-torture sa iyo, bawat pakiramdam ng bigat na hindi maipaliwanag ay hindi parusa. Ito ay pagsubok. Pinapahintulutan ng Diyos na maramdaman mo sa balat ang katotohanan ng espiritual na digmaan upang kapag dumating ang sandaling ito, hindi ka mag-alinlangan, hindi ka magtatanong. Ikaw ay susunod at kikilos lamang. Sinubukang wasakin ka ng kaaway dahil alam niya ang iyong potensyal. Nakita niya sa iyo ang hindi mo pa nakikita sa sarili mo. Nakita niya na mayroon kang espiritual na autoridad, na ikaw ay pinahiran ng langis upang magpalaya, upang magpagaling, upang magpropesya, upang manalangin para sa iba. Kaya namuhunan siya ng husto upang panatilihin kang nakakulong, nalilito, pagod, walang pag-asa. Dahil sa araw na ganap mong magising, mawawalan siya ng teritoryo. At alam niya iyon. Ang ikaapat na uri ng bagay na kailangan ng umalis sa iyong kwarto ay ang mga regalo mula sa mga taong may dudang espiritual na pinagmulan. Ang bagay na natanggap mo mula sa taong alam mong pumupunta sa mga ritual na nagsasagawa ng kulam na may kaugnayan sa okultismo. Ang alaala na ibinigay ng taong pagkatapos ay nagtaksil sa iyo, sumaktan sa iyo, sumumpa sa iyo. Maaring mukhang walang kapinsalaan na bagay lamang, ngunit dala nito ang espiritual na enerhiya ng nagbigay. At kung ang taong iyon ay hindi nasa kapayapaan sa Diyos, kung nagalit siya sa iyo, kung inggit siya sa iyo, ang bagay na iyon ay kabayo ng Troy sa loob ng iyong tahanan. May mga tao na nag-iingat ng regalo mula sa dating kasintahan na natapos ng marahas. May mga tao na nag-iingat ng bagay na natanggap mula sa kamag-anak na laging nag-inggit sa kanila, na laging nagsasalita ng masama sa likod. May mga tao na nag-iingat ng alaala mula sa biyahe na ginawa sa lugar ng ritual, sa espiritista, sa lugar ng mabigat na enerhiya. At pagkatapos nagreklamo na ang buhay ay hindi umuusad, na lahat ay pumapalpak na parang may invisible na hadlang. Kapatid ko, ang hadlang ay nasa iyong bahay, sa iyong kabesera, sa iyong drawer. At ikaw mismo ang naglagay nito doon. At ang ikalimang uri ng bagay na hindi inakala ng maraming tao na nakakasama ay ang labis na kalat at nakaimbak na basura. Hindi ako nagsasalita tungkol sa perpeksyunismo. Nagsasalita ako tungkol sa tuloy-tuloy na kalat ng mga damit na nakakalat sa loob ng ilang linggo, ng mga sirang bagay na hindi mo kailanman naayos o tinapon, ng mga drawer na puno ng mga bagay na hindi mo na naaalala. Ang pisikal na kaguluhan ay lumilikha ng espiritual na kaguluhan. At kapag ang iyong kwarto ay kaotiko, ang iyong isipan din ay ganoon. Ang iyong panalangin ay nakakalat. Ang iyong pananampalataya ay mahina. Ngayon hayaan mong bigyan kita ng praktikal na direksyon dahil hindi sapat na malaman mo lamang ang problema, kailangan mong malaman kung ano ang gagawin. Una, gumawa ng mental na listahan ngayon ng lahat ng natukoy mong nasa iyong kwarto,
na hindi dapat nandoon. Mga anting-anting, mga esoteric na bagay, mga libro ng okultismo, mga pelikula ng matinding takot, mga kuwadro na may kakaibang simbolo, mga regalo mula sa mga taong may espiritual na kompromiso, nakaimbak na kalat. Kung natukoy mo ang kahit isa sa mga ito ay palatandaan na tinawag ka ng Diyos sa aksyon. Pangalawa, huwag matakot na itapon. Maraming tao ang nanghihinayang, may emosyonal na attachment, nag-iisip na mag-o-offend sila sa nagbigay ng regalo. Ngunit tatanungin kita, mas gugustuhin mo bang pasayahin ang isang tao o pasayahin ang Diyos? Mas gugustuhin mo bang ingatan ang isang bagay o ingatan ang iyong kapayapaan? Malinaw ang sagot. Kunin ang mga bagay na iyon, manalangin tungkol sa kanila na humingi ng tawad sa Diyos dahil pinahintulutan mong pumasok ang mga ito sa iyong tahanan at itapon. Huwag ibenta, huwag ibigay, huwag ipasa sa iba. Sirain, sunugin, itapon sa basura. Dahil ayaw mong lumipat ang sumpa na ito sa ibang tao. Pangatlo, palitan ang tinanggal mo ng isang bagay na nagpapahayag ng kaluwalhatian sa Diyos. Kung saan may anting-anting, maglagay ng krus. Kung saan may libro ng kulam, maglagay ng Biblia. Kung saan may kakaibang kuwadro, maglagay ng imahe ng banal na puso ni Jesus, ni Birhen Maria, ni San Miguel Arcangel. Kailangan mong punuin ang bakanting espasyo ng presensya ng Diyos. Dahil kung aalisin mo lang at walang ilalagay na pamalit, ang bakante ay pupunuin ng ibang bagay. Pang-apat, italaga ang iyong kwarto. At ito ang gagawin ko kasama mo ngayon. Magsasabi ako ng panalangin ng pagtatalaga at proteksyon sa iyong kwarto. Tinatawag ang kapangyarihan ng dugo ni Jesus, ang pamamagitan ni Padre Pio, ni San Miguel Arcangel, ni Birhen Maria. At uulitin mo ang panalangin na ito. Kasama ko, idinedeklara na mula ngayon, ang iyong kwarto ay banal na teritoryo, santuwaryo ng panalangin, lugar ng kapayapaan. Ngayon, gagawin ko ang panalangin ng pagtatalaga na ipinangako ko. Ngunit una, hayaan mong gumawa ako ng mabilis na buod ng 5 uri ng mga bagay na kailangan ng umalis sa iyong kwarto bago ang Disyembre 24. Una, mga anting-anting at esoteric na bagay na nangangako ng proteksyon sa labas ng Diyos. Pangalawa, mga libro at pelikula tungkol sa mangkukulam, takot at okultismo na nagpapakain ng kadiliman. Pangatlo, mga kuwadro at dekorasyon na may okultong simbolismo na nagdedeklara ng digmaan sa iyong kapayapaan. Pang-apat, mga regalo na may dudang espiritual na pinagmulan na may dalang sumpa. At panglima, ang labis na kalat at nakaimbak na basura na lumilikha ng kalituhan sa isip at espiritu. Kung natukoy mo ang kahit isa sa mga ito sa iyong kwarto, dumating na ang oras upang kumilos. Manalangin tayong magkasama ngayon. Ulitin mo kasama ko sa malakas na tinig o sa iyong puso, ngunit may tunay na pananampalataya. Panginoong Hesukristo, kinikilala ko na nagkasala ako sa pagpapahintulot ng mga bagay na hindi ikaw ang pinararangal na pumasok sa aking kwarto. Nagsisisi ako sa lahat ng idolatriya, sa lahat ng tiwala na inilagay sa mga bagay na hindi ang iyong banal na pangalan. Tinatanggihan ko ang lahat ng anting-anting, lahat ng esoteric na bagay, lahat ng libro at pelikula ng okultismo. Idinedeklara ko na simula ngayong araw, ang aking kwarto ay teritoryong itinalaga sa iyong banal na puso at sa walang dungis na puso ni Maria. Ama, hinihingi ko ang pamamagitan ni San Padre Pio de Pietrelcina na naghirap ng husto sa espiritual na digmaan, na tulungan akong makilala at protektahan ang aking banal na espasyo. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo ako sa labanan. Protektahan mo ako laban sa mga patibong at bitag ng demonyo. Naway pagbabaan siya ng Diyos, taimtim kong idinadalangin. At ikaw, prinsipe ng makalangit na hukbo, sa kapangyarihan ng Diyos, ihulog mo sa impyerno si Satanas
at ang ibang masasamang espiritu na gumagala sa mundo para sa pagkawasak ng mga kaluluwa. Amen. Panginoon, hinihiling ko na tatakan mo ang kwartong ito ng iyong mahalagang dugo. Naway walang masasamang espiritu ang makapasok dito. Naway mabasag ngayon ang lahat ng pang-aapi. Naway matapos ang lahat ng bangungot. Naway gumaling ang lahat ng hindi pagkakatulog. Naway manahan sa lugar na ito ang kapayapaang higit sa lahat ng pag-unawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Kung ginawa mo ang panalangin na ito kasama ko, isulat dito sa ilalim sa mga komento, kwarto na itinalaga. Gusto kong malaman kung ilan sa inyo ang tunay na nakatuon sa pagbabagong espiritual na ito. At kung nandito ka hanggang dulo, kung nararamdaman mo na nakikipag-usap ang Diyos sa iyo sa pamamagitan ng mensaheng ito, mayroon akong napakahalagang sasabihin sa iyo. Ang video na ito ay simula lamang dahil ang paglilinis ng kwarto ay unang hakbang. Ngunit may iba pang mga bahagi ng iyong tahanan na kailangan ding italaga. May mga bagay sa iyong sala, sa iyong kusina, kahit sa iyong sasakyan na maaaring humaharang sa iyong pagpapala. Sa susunod na video na lalabas na dyan sa screen para sa iyo, ihahayag ko ang makapangyarihang panalangin ng proteksyon gamit ang bendita na tubig na itinuro ni Padre Pio sa kanyang mga espiritual na anak. Isang panalangin na kapag ginawa na may pananampalataya, pinapalabas ang lahat ng kasamaan sa iyong tahanan at siniselo ang bawat silid ng banal na proteksyon. Maraming salamat sa panonood hanggang dulo. Mag-subscribe sa channel, i-activate ang notification bell, i-share ang video na ito sa mga taong mahal mo. At naway pagpalain ka ng Diyos ng sagana.